tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking dagok ang tinamo ng puwersa ng Russia matapos matagumpay na wasakin ng mga Ukrainian drone ang kanilang dalawang pangunahing air defense system, ang Buk M2 at ang mas modernong Buk M3. Ang operasyong ito ay nagdulot ng malubhang pinsala sa depensa ng Russia sa himpapawid na nagpapakita ng lumalakas na kakayahan ng Ukraine sa paggamit ng makabagong teknolohiya laban sa mga mamahaling armas ng kaaway sa frontline. Ang matagumpay na pag-ataking ito ay pinangunahan ng mga bihasang operatiba mula sa tanyag na Hornet drone unit ng 3 Regiment ng Ukraine. Sa pamamagitan ng kanilang husay sa pagmamanman, natunto ng unit ang eksaktong lokasyon ng mga naturang air defense system ng Russia. Ang mabilis at tumpak na pag-target ay nagpapatunay na ang maliliit na drone ay may kakayahang bumuwag sa ilan sa pinakamahahalagang sandata ng kaaway. Ayon sa mga ulat militar, ang pagkawala ng Buk M2 at Buk M3 ay isang malaking bawas sa kakayahan ng Moscow na protektahan ang kanilang mga tropa sa lupa at iba pang mahahalagang pasilidad. Ang dalawang sistemang ito ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng layered air defense network ng Russia at ang kanilang pagkakawasak ay nagiiwan ng malaking puwang sa depensa na maaring samantalahin ng mga puwersang Ukrainian sa mga susunod na araw. Upang mas maunawaan ang bigat ng pagkawalang ito para sa Russia, alamin natin ang mga detalye tungkol sa Buk M2. Ito ay isang medium-range surface-to-air missile system na idinisenyo upang harangin ang iba't ibang banta sa himpapawid tulad ng mga eroplano, cruise missile at drone. Sa loob ng mahabang panahon, nagsilbi itong pangunahing pananggalang ng mga tropang katihan ng Russia sa iba't ibang sektor ng labanan sa buong Ukraine. Sa kabilang dako, ang Buk M3 ay ang mas bago at mas modernong bersyon ng sistemang ito na may mas advanced na teknolohiya. Itinuturing itong isa sa pinakamodernong air defense platform na pinatatakbo ng hukbong katihan ng Russia sa kasalukuyan. Dahil dito, ang pagkawasak ng Buk M3 ay kumakatawan sa isang partikular na makabuluhang pagkawala kumpara sa pagkawasak ng mas lumang kagamitang militar na mas madaling palitan. Ipinaliwanag pa ng 3 Regiment ng Ukraine na ang epekto ng pag-atake sa mga sistemang tulad ng Buk M2 at Buk M3 ay lumalagpas sa pansamantalang tagumpay sa larangan ng digmaan. Ang pagkawala ng mga individual na air defense system na ito ay lumilikha ng mga puwang sa kabuang network ng depensa ng Russia. Ang ganitong estratehiya ay naglalantad sa iba pang mahahalagang kagamitang militar sa mas matinding panganib. Dahil sa mga nabuong puwang sa depensa, magiging mas mahirap ngayon para sa mga puwersa ng Russia na protektahan ang kanilang mga sundalo sa frontline at ang kanilang mga critical na pasilidad mula sa mga susunod na pag-atake. Ang kawalan ng sapat na proteksyon laban sa mga missile at drone ay naglalagay sa kanilang mga posisyon sa matinding panganib na nagpapahina sa kanilang kakayahang magsagawa ng epektibong depensa. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita rin ng patuloy at mabilis na ebolusyon ng drone warfare sa kasalukuyang siglo. Ang mga murang drone na binuo o binago para sa digmaan ay napatunayang lubos na epektibo laban sa mga air defense system ng Russia na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Binabago nito ang tradisyonal na kalkulasyon ng lakas militar at nagbibigay ng malaking bentahe sa mas maliliit ngunit mas maliliksing unit ng hukbo ng Ukraine. Ang Hornet unit ng 3 Regiment ay patuloy na nakikilala dahil sa kanilang sopistikadong taktika sa paggamit ng mga unmanned aerial vehicle sa labanan. Sa pamamagitan ng matiyagang pagmamanman sa likod ng linya ng kaaway, nagawa nilang makahanap ng paraan upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng Buk M2 at Buk M3. Ang kanilang tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon sa buong sandatahang lakas ng Ukraine na patuloy na lumalaban. Sa panig naman ng Russia, ang pagkawala ng mga modernong kagamitang tulad nito ay naglalantad sa lumalaking kahinaan ng kanilang air defense sa harap ng mga makabagong banta. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga advanced na radar, nahihirapan pa rin ang kanilang mga sistema na tukuyin at pigilan ang maliliit at mababang lipad na suicide drone na ginagamit ng mga puwersang Ukrainian sa kasalukuyang yugto ng digmaan. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang pagbawas sa sakop ng air defense ng Russia ay maaaring lumikha ng mas paborableng kondisyon para sa mga eroplano, strike drone at artillerya ng Ukraine upang makakilos ng mas malaya.
Nangangahulugan ito na mas madali na makakapag-operate ang mga air asset ng Ukraine upang suportahan ang kanilang mga tropa sa lupa na maaaring magpataas sa posibilidad ng tagumpay sa mga susunod na taktikal na operasyon sa rehiyon. Maraming analista ang nagtuturo na ang Book M3 ay may kakayahan sanang subaybayan at pabagsakin ang maraming target ng sabay-sabay sa himpapawid. Ngunit ang pagkabigo nitong maipagtanggol ang sarili laban sa mga drone ng Hornet unit ay nagtataas ng mahahalagang katanungan tungkol sa pagiging epektibo nito sa aktwal na labanan. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na walang sistemang panseguridad ang ganap na ligtas sa makabagong digmaan. Ang pag-atake ay isinagawa sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng aerial reconnaissance at mga pangkat na nagsasagawa ng mabilisang pag-atake. Nang matukoy ng mga operator ng Hornet ang mga target, agad silang nagpadala ng mga drone o nakipag-coordinate sa artileriyang may mataas na katumpakan upang tuluyang wasakin ang mga mamahaling sistemang ito. Ang mabilis na pagpapasya at tumpak na pag-atake ang naging susi sa tagumpay ng buong misyon. Kung susuriin ang aspetong pinansyal at ekonomiko ng digmaan, ang isang Book M3 system ay maaaring nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Sa kabilang dako, ang mga drone na ginagamit sa ganitong uri ng operasyon ay maaaring nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar bawat isa. Ang ganitong uri ng asymmetric warfare ay nagbibigay sa Ukraine ng malaking bentahe sa pag-ubos ng mga limitadong mapagkukunan ng Russia. Ang labanang ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine na pahinain ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng mga bagong opensiba sa pamamagitan ng sistematikong pag-target sa kanilang suportang lohistika at mahahalagang kagamitang militar. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga high-value asset tulad ng Book M2 at Book M3, unti-unting nababawasan ang kakayahan ng Russia na protektahan ang kanilang sariling mga unit sa lupa mula sa mga banta sa himpapawid. Hanggang sa mga sandaling ito, wala pang opisyal na pahayag ang Ministry of Defense ng Russia hinggil sa sinasabing pagkakawasak ng kanilang dalawang mahalagang book system sa sektor na ito ng labanan. Ang kawalan ng agarang pahayag ay nangangahulugang hindi pa nakapagbibigay ang Moscow ng sarili nitong bersyon o kumpirmasyon tungkol sa insidente. Ang pagkawala ng proteksyon mula sa Book M2 at Book M3 ay maaari ring magkaroon ng direktang epekto sa kaligtasan ng mga unit ng impanterya ng Russia sa mga okupadong teritoryo sa silangan at timog. Kung walang sapat na pananggalang sa himpapawid, magiging mas lantad ang mga sundalong ito sa mga airstrike at pag-atake ng drone ng Ukraine na maaring magdulot ng mas malaking panganib sa mga puwersang nasa lupa. Ipinapakita rin ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng patuloy na pag-upgrade sa software at radar detection capabilities ng mga makabagong air defense system sa buong mundo. Ang patuloy na pagdami ng maliliit na drone na lumilipad ng mababa ay nagiging malaking hamon para sa mga tradisyonal na radar at air defense system, lalo na kapag sabay-sabay na ginagamit ang mga ito sa isang pag-atake. Inaasahan ng marami na ipagpapatuloy at palalakasin pa ng Ukraine ang kanilang kampanya sa paggamit ng mga drone upang hanapin at sirain ang iba pang katulad na sistema ng Russia sa buong frontline. Habang dumarami ang mga sopistikadong drone na nagagawa sa loob ng kanilang bansa, mas lumalawak ang kakayahan ng Ukraine na magsagawa ng mga taktikal na operasyon laban sa mahahalagang target ng kaaway. Sa pagtatapos ng ating ulat, ang sinasabing pagkakawasak ng Book M2 at Book M3 ay muling nagpapakita kung gaano kabilis nagbabago ang modernong digmaan dahil sa paggamit ng mga drone at iba pang makabagong teknolohiya. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na ulat upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga kaganapan sa buong mundo. Isang nakagigimbal na balita mula sa larangan ng militar ang umalingaw-ngaw sa buong mundo. Isang malaking puwersa ng US Armored Brigade ang halos tuluyang nawasak ng mga Ukrainian drone sa loob lamang ng ilang saglit sa isang pagsasanay militar sa Germany. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa Pentagon dahil sa bilis ng pagkatalo ng kanilang mga makabagong tangke laban sa mga simpleng drone na kontrolado ng mga Ukrainian. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, ang insidenteng ito ay naganap sa panahon ng magkasanib na pagsasanay militar na tinawag na Combined Resolve na ginanap sa Germany noong Abril hanggang Mayo ngayong taon. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong subukin ang kahandaan ng mga tropang Amerikano laban sa mga makabagong banta sa modernong digmaan, ngunit ang naging resulta ay isang malaking babala para sa kanilang doktrina. Tinatayang nasa 3,500 sundalo ng US Army, partikular na mula sa 3rd Armored Brigade Combat Team ng sikat na 1st Cavalry Division, ang lumahok sa pagsasanay na ito. Ang kanilang misyon ay salakayin ang posisyon ng kunwaring kaaway.
Subalit ang depensa ng kaaway ay pinalakas ng mga bihasang sundalo mula sa 412 Unmanned Systems Forces Regiment ng Ukraine na may aktuwal na karanasan sa digmaan. Sa simula ng simulation, ang sumasalakay na puwersa ng Amerika ay nilagyan ng mga karaniwang sistema laban sa mga drone o anti-drone systems at mga kagamitan sa electronic warfare. Ngunit sa kabila ng mga makabagong teknolohiyang ito, ang malalaking tangke at armored vehicles ng US ay lumikha ng makapal na alikabok habang naglalakbay na naging dahilan upang madali silang matukoy ng mga reconnaissance drone ng Ukraine. Dahil sa makapal na alikabok at ingay ng mabibigat na armored vehicles, walang kahirap-hirap na natunton ng mga drone ng Ukraine ang eksaktong lokasyon ng mga Amerikano. Ayon sa mga nakasaksi, ang kawalan ng sapat na proteksyon sa himpapawid laban sa maliliit na lumilipad na kagamitang ito ang naging pangunahing kahinaan ng mga tangke ng US na nagpadali sa mga Ukrainian na planuhin ang kanilang susunod na hakbang sa pag-atake. Matapos matukoy ang posisyon, mabilis na nagpakawala ang mga Ukrainian ng mga drone na may dalang peking pampasabog at mga first-person view o FPV drone. Sa simulation na ito, hindi na kailangan ng mga totoong bomba, sapat nang lumipad ng napakalapit o manatiling nakalutang sa ibabaw ng mga tangke upang ideklara ng mga taga-subaybay na ang mga sasakyang militar ng Amerika ay tuluyan ng nawasak o na-neutralize sa labanan. Ang bilis ng pagkawasak ng US Armored Brigade ay labis na ikinagulat ng mga opisyal. Sa katunayan, nangyari ito sa isang kurap ng mata kaya napilitan ang mga tagapangasiwa ng pagsasanay na buhayin muli o i-respond ang mga tropang Amerikano at ang kanilang mga kagamitan. Ginawa ito upang payagan silang magpatuloy sa pagsasanay bilang mga bagong reinforcement na kararating lamang sa larangan ng digmaan. Dahil sa mabilisang pagkatalo, ipinag-utos ng mga pinuno ng pagsasanay na ulitin ang senaryo ng labanan. Sa ikalawang pagkakataon, nagpakita ng pagbabago ang mga sundalong Amerikano. Natuto silang ikalat ang kanilang mga puwersa, itago ang kanilang mga posisyon mula sa paningin ng mga drone, at mas epektibong gamitin ang kanilang mga kagamitan sa electronic warfare upang harangan ang signal ng mga kaaway. Upang mas maging kapaki-pakinabang ang pagsasanay, nagpalit din ng papel ang mga sundalong Ukrainian sa kalagitnaan ng aktibidad. Sila naman ang nagturo sa mga Amerikano kung paano gamitin ang mga drone para sa pag-atake. Ang pagpapalitan ng kaalaman na ito ay nakatulong ng malaki sa mga tropang US upang maunawaan ang taktika ng paggamit ng Unmanned Aerial Vehicles o UAV sa modernong labanan. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, malaki pa rin ang agwat ng kakayahan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Russia at Ukraine ay may higit sa 4 na taong karanasan sa aktuwal na paggamit ng drone sa digmaan, habang ang mga sundalong Amerikano ay kulang pa rin sa karanasan sa pagkumpuni, pagpapanatili, at mabilisang paglalagay ng mga sandata sa mga drone sa ilalim ng matinding presyon sa totoong labanan. Sa kabila ng paglabas ng mga detalyeng ito sa publiko, kapwa ang Pentagon ng Estados Unidos at ang Ministry ng Depensa ng Ukraine ay tumangging magbigay ng opisyal na pahayag o komento tungkol sa kinalabasan ng pagsasanay sa Germany. Gayunpaman, ang mga eksperto sa militar ay sumasang-ayon na ang insidenteng ito ay nagpapakita ng malaking hamon sa kasalukuyang doktrina ng modernong digmaan ng US. Sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine, ang mga tangke at armored vehicles ay madalas na nawawasak, kaya naman halos hindi na sila makita sa malalawak na bahagi ng mga pangunahing linya ng labanan. Ang takot na mabilis na mapansin at mapabagsak ng mga drone ay nagbago sa mukha ng digmaan, kung saan ang mabibigat na makinarya na dating simbolo ng lakas ay tila naging mga madaling target na lamang sa bukas na kalawakan. Gayunpaman, may ilang opisyal ng militar ng US ang naniniwala na ang mga drone ay naging lubhang mapanganib lamang sa Ukraine dahil ang labanan doon ay kasalukuyang nasa isang stalemate o walang panig na nakakagawa ng malaking pag-usad. Naniniwala sila na sa isang digmaan na nangangailangan ng mabilisang paggalaw at maniobra ng mga tropa, ang mga tangke at armored vehicles ay mananatiling napakahalaga at epektibo pa rin. Salungat dito ang pananaw ng maraming eksperto at general ng Ukraine, kabilang ang dating Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine na si Valery Zaluzhny. Ayon sa kanila, ang teknolohiya ng drone ay nagdulot ng sitwasyon kung saan ang tradisyonal na mabilisang maniobra ng mga tangke ay naging halos imposible na. Ito ang dahilan kung bakit tila nagyelo ang takbo ng labanan sa silangang bahagi ng Ukraine sa nakalipas na mga buwan. Sa kasalukuyan, kapwa ang Russia at Ukraine ay patuloy na naghahanap ng mga bagong teknolohikal na solusyon at makabagong taktika upang mabasag ang kasalukuyang stalemate.
Ang karera sa pagbuo ng mas matatalinong drone at mas epektibong counter-drone systems ay nagpapatuloy araw-araw na naglalayong ibalik ang kakayahan ng mga tropa na mabilis na makagalaw at makapagmaniobra sa larangan ng digmaan. Ang mga ulat mula sa pagsasanay sa Germany ay malinaw na nagpapakita na ang hukbo ng Estados Unidos ay maaring makaranas ng matinding kahirapan sa pagprotekta sa kanilang mga tangke habang naglalakbay. Kung walang sapat na proteksyon laban sa mga pag-atake mula sa itaas, ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga kagamitang militar ay maaring mawalan ng saysay sa harap ng mga murang drone ng kaaway. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ng mga Amerikano ang husay ng mga Ukrainian sa paggamit ng drone. Noong taong 2023, isang opisyal ng US Infantry na tumulong sa pagsasanay ng mga sundalong Ukrainian ang umamin na ang Washington ay may malaking pangangailangan na matuto mula sa Kiev pagdating sa makabagong taktika at epektibong paggamit ng drone sa labanan. Ang opisyal na ito ay bumuo pa nga ng isang espesyal na programa sa pagsasanay na kalaunan ay ipinatupad at ginamit ng iba pang mga unit ng US Army. Ipinapakita nito na unti-unti nang tinatanggap ng militar ng Amerika ang katotohanan na ang kanilang lumang doktrina ay kailangang baguhin upang maisama ang mga aral na nakuha ng direkta mula sa madugong labanan sa Ukraine. Bukod dito, hindi lamang ang US ang nakaranas ng ganitong pagkatalo. Noong Mayo ng taong 2025, ang mga bihasang piloto ng drone ng Ukraine ay madali ring tinalo ang mga puwersa mula sa United Kingdom, Estonia, at iba pang mga bansa ng NATO sa isang katulad na pagsasanay militar na ginanap sa rehiyon ng Baltic na nagpapatunay na ito ay isang malawak na hamon sa alyansa. Sa huli, ang pangyayaring ito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe sa buong mundo. Ang mukha ng digmaan ay tuluyan ng nagbago, ang mga bansa, kabilang ang Pilipinas na nagpapalakas din ng kanilang depensa, ay dapat mabilis na sumabay sa makabagong teknolohiya ng drone at electronic warfare upang hindi maiwan sa lumang sistema at matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga sundalo sa hinaharap.